Political gimmick para sa iba ang pagkakaantala ng barangay at SK elections ngayong taon. Nagdesisyon na ba sila? Wala pa. Wala pa, Oo. okay. Bukod kasi sa inaamag na ang mga barangay at SK officials sa kanilang mga pwesto. Inaamag talaga. Kinakalampag din sila ng taong bayan. At ang tanong ng publiko, saan ba napupunta ang kanilang pondo? At ba'y nagawa ba na progreso sa kanilang lugar? Tinanong namin ang taong bayan, alam ba nila ang tungkulin? Ano ba ang silbi ng Sangguniang Kabataan at Barangay Captain? At kung dapat na bang buwagin, ang sabi nila? I don't think the Sangguniang Kabataan system should be abolished kasi since, ayun nga, naka-enshrine naman siya sa Constitution na dapat may active role na yung youth sa pag-nation building. But I do feel na there are lapses in siguro sa pamamalakad ng siguro ibang SK. Essential pa rin yung function nila, especially on leading our youth kasama sa wellness and development nila. Sabi nga nila, pinapanindigan pa rin ng Pilipinas yung kasabihan, di ba, na kabataan ng pag-asa ng bayan. So, it is still somehow true pa rin naman ngayon, though yung kabataan natin, it needs more guidance talaga. I think hindi siya dapat i-abolish. Ano siya, to strengthen, hindi abolish. Dapat hindi siya i-abolish, and same din sa answer ni kasama ko isa na yung Sangguniang Kabataan, they serve as grassroots na development for future leaders, not just in the country but also within the local community. Dapat siguro ang tinanong nila yung mga tindera sa mga kanto at yung mga ngalakal, hindi ba? Yung mga single parent dyan sa mga barangay. Yung mga araw-araw pumipila at kumakatlok sa mga barangay. Oo, kasi kung estudyante, tama naman yung sinasabi nila. O sabi nga, enshrined in the Constitution. The problem is, hindi na nasusunod yung pinaglaan ng dahilan kung bakit merong SK. Hindi nararamdaman ng tao yung totoong benepisyo. Hindi, karamihan sa mga tao hindi nararamdaman. Kaya para himayin ang detalye ng isyong yan, makakasama po natin Leon Flores, Professor of Praxis mula sa Ateneo School of Government, dating Commissioner ng National Youth Commission. Prof. Flores, magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga viewers, sa mga viewers ko rin na. Magandang umaga, Sir Willard. Tama po ba yon? It is in the Constitution na dapat meron tayong SK? Well, ang nakalagay naman po sa Constitution ay meron pong intrinsic or mahalagang role ang kabataan sa nation building po. No? At ito naman ay nag-translate into mga batas upang mabuo yung Sangguniang Kabataan. So, nire-recognize ng Constitution na mahalaga yung role ng kabataan. At bilang isang bansa na 30% ng ating populasyon based on the 2024 census na 32.4 million ay 15 to 30 years old, malaking bahagi siya ng ating bansa. So, marapat lamang na ma-recognize at mabigyan ng espasyo ng partisipasyon ng mga kabataan. Ayun. Excuse my ignorance, sir. What is praxis? Para lang po maintindihan namin. Ano okay po yun? Hindi po kami regular na faculty. No? Every now and then, yung ASO or Ateneo School of Government, kumukuha po ng mga professor na parang expert sa kanilang field of or discipline. So, nagtuturo din po kami. Nagtuturo ako sa Ateneo School of Government din po. I sa see. masters. Yung pala ang ibig sabihin ng praxis. Did you know what praxis meant? Means? Hindi. O, kita mo? Practice Mabuti lang, tinanong practice. ko. Oo nga. Parang practice. Hindi po. Okay, so we understand the spirit of the law. In its implementation, ipinanganak yung SK. Ano po? In your own opinion, does it serve the function? Or Well, nakita does it din serve the... Yeah. Sige po. Yeah. Siguro masasabi natin na malayo na pero malayo pa. Marami pang kailangang ayusin. Nakita naman natin no dati, and this was a decade ago bago pumasok yung reforma, noong pumasok yung our Republic Act 10742, na-reforma yung SK. Alam nyo dati, when I was the National Youth Commission Chairman, ang bata ng SK, 15 to 17 years old. Alam nyo yun? Wala pang, alam mo may gatas pa sa labi, hindi pa talaga nila alam paano mag-take on ng leadership role. Siyempre, they're still training, no? So, nung pumasok itong reforma, nung 2015, ang dami pong nabago sa SK. So, kaya nga sinasabi natin, medyo malayo din yung narating na kasi dito napasok yung pagbabago ng edad. From 15 to 17, naging 18 na yung chair
yung mga kagawad 15 pa rin, pero at least ngayon pwede nang kasuhan. Meron na silang juridical entity or personality, pwede na silang kasuhan, talaga ma-file ng kaso, no? In case sila ay mangurap, meron silang mga ginagawang kabulastugan. Second, meron ng fiscal autonomy, meron silang hawak na nila yung sarili ng pera. Of course, double-edged sword ito, no? Just like any other institution, pwede talagang nakawin kasi hawak nila yung sarili ng pera. At meron talagang mga cases ngayon na nagdidispalco or nagnanakaw yung mga SKs at ngayon ay hinahanap na sila ng NBI, ng PNP, unfortunately. Pero meron din tayong mga anti-political dynasty provision. Isa ito sa feel ko malaki ang kapanalunan para sa kabataan. Yung incumbent, hindi na sila pwede magpatakbo ng kanilang mga anak, ng kanilang mga pamangkin. So marami na mga reformang nangyari na. Siguro yung issue lang ng bigger political system natin, pera politics, corruption. Siyempre, mahirap din na minsan may mga ibang kagawad talaga yung tinuturo sa mga SK, yung SOP pa. So medyo may mga ganong incidents. Siguro dapat talaga, ang maganda naman dito, na open wide kasi yung participation ng SK, hindi lamang yung mga anak or mga bahagi ng dynasty. Pero ngayon meron na tayong mga student leaders, mga aktibo sa community talaga nila na talagang nangangas tumakbo sa SK. So malaking win yun para sa kabataan. Pero sabi nga natin, through the years, meron at meron talaga. Pero imagine mo, Ms. Corina, 42,000 barangay times 7 kagawad times 1, so roughly you have 300,000 siguro na SK. Meron at meron pasaway talaga. Ang mahalaga ngayon, nauhuli sila, pwede na silang kasuhan, di ba, may transparency dapat sa kanilang paggagamit ng pondo. So, yun lang naman, medyo meron mga kailangang ayusin, pero marami na rin po na ipanalo na reforma sa SK. Sir. Siguro dapat bantayan na lang. Yes, go ahead. Okay, yung reforma po na sinasabi ninyo is nakasulat na reforma. I mean, in law, they are now autonomous in some way, fiscally autonomous, and then discretionary, in fact, sa kanilang mga pondo. At meron na rin sistema ng pananagutan dapat. Pero hindi naman po yan nangyayari. So, the question is it a failure? Ano po sa palagay ninyo? Kasi pagkatapos po ng ilang dekada ng pagkakaroon ng SK, napatunayan na ba nila na talagang kailangan natin sila? Well, meron at meron mga SK po na di ba ang laging usual na sinasabi, lagi lang paliga, laging pageant. We see the value naman, lalo na itong paliga. Talagang totoo naman na it can veer the youth away from drugs. Meron namang studies that shows that. Pero meron at meron mga SK po na makaunlugan naman. In fact, nakita natin to during the pandemic. Ang aktibo po ng mga SK, sila po yung halos first line of defense at responders also. Tumutulong sila. Yung pondo nila, dinadivert nila towards giving let's say, laptops to teachers or mga tablets. Ang daming mga kabataan naman na SK na medyo maayos yung programa. Siyempre, hindi mo maiwasan, meron at meron mga SK na the usual pa rin yung programa. Ngayon kasi, meron tayong Centers of Participation sa Youth Development Plan. Dito nakatuon yung mga dapat nilang gawin, hindi lamang nakafocus sa mga iilang programa lang. Kasi ang daming habon sa kabataan, youth violence, nakita natin ngayon, yung youth violence, youth radicalization, merong mental health, nandyan pa rin yung teen pregnancy, HIV/AIDS, which is a pandemic among young people. So mahalaga na ito yung mga problema. At meron namang mga programa nakikita natin, na mga SK. Nag-evolve talaga yung hulma ng mga programa nila, hindi lamang one-sided or one-dimensional. Medyo buo at holistic yung mga approach ng ibang mga SK. Siyempre, kung tatanungin mo talaga sa barangay, meron iba. Yung una nila nakikita kasi, liga, pageant, pero meron namang mga job fair, meron mga youth centers. Kahit nga yung printing, alam mo malaking yung printing sa youth centers nila sa barangay hall. Nagpapaprint yung mga SK para sa mga exam ng mga estudyante, walang printer, yung mga nagpiprint ng resume. So meron at merong real value naman kasi malit din naman yung pondo ng ibang SK, although meron iba malaki talaga. Like Barangay Bel Air, umaabot ng 31 million for 2026 yung budget. So depende talaga sa pagtakbo at leadership. Siguro makikita natin na problema, challenge talaga, Ma'am Corina, Sir Willard, is itong
Minsan kasi nag-graduate na yung iba, nagre-resign. Merong iba talaga, merong ibang barangay, wala talagang SK dahil walang gustong manghas tumakbo. So I think we have a vacuum of leadership in some areas. And then minsan kasi, lalo na ito, they will correct the term towards 5 years daw. Siguro yung iba dyan, baka mag-give up na, mag-resign. So siguro kailangan talaga tingnan din paano yung replacement ng mga SK. But overall, meron tayong nagkikitang pagbabago sa mga programang ginagawa ng SK through the years. Pero Prof, ano pa kaya ang mga paraan para maiwasan na maging breeding ground daw ng korupsyon ang Sangguniang Kabataan? Kumbaga, hindi sila bumigay sa pressure ng mga nakatatanda, Yes. gaya ng nabanggit nyo kanina, may mga bumubulong na kagawad para kumbaga Yes. sumali sa modus. Paano pa kaya? Ano ang Yes. pwedeng magawa? Siguro conviction na lang to, no, kasi talaga siya, it's your moral high ground, no. Parang tingnan na lang natin paano, they should be held accountable. Kita naman natin, young people, yung maganda naman sa reforma ngayon, mayroon na tayong tinatawag na Local Youth Development Council, kung saan iba't ibang organisasyon, the barangay level, can actually hold them accountable. Meron sila, tumutulong din to sila, no, sa pagbalangkas ng youth development plan at the barangay level. Alam niyo, yun lang nga din problema. Ang dami-dami mga forms template na ginagawa para sa mga SK, no. But primarily, meron tayong accountability mechanisms. The youth organization should also be active in making them accountable for the use of the funds. Kasi nakikita natin meron iilan talaga nagdi-disappear, nawawala, dinadala yung pondo, nawala na lang bigla. Withdraw lahat, tapos bigla na lang silang nawala. So, medyo ito yung nagiging challenge. But iilan lang laman ito. Ang mahalaga ay sila ay nahuhuli. Sila ay nakikita kung ano yung problema talaga sa grassroots level at nabibigyan sila ng hinuhuli sila at binibigyan ng opportunity also to explain. Parang wala pa ako naririnig na Sangguniang Kabataan na nakulong. Sino po, who are they? So, hold on, sir. Sino po, who audits them? Ang dami, sandali lang po, no? Ang daming Sangguniang Kabataan nationwide. Ilan po nga ba ang sinabi niyo? Times 7 yung kagawad. 42,000 barangays. So, ang 300,000. dami nila. Magkano po bang kinikita ng isang SK? Magkano po ang binabayad? Yung SK po, kasi take note na meron silang budget. 10% of the general fund ng barangay dapat allocated sa SK at dina-download yan. Fully. So out of the 10%, dapat hindi lalampas ng 25% of their budget ng SK, yun yung pwedeng i-allocate nila sa honoraria ng lahat, including the kagawad. So yung pinakabagong reforma, pati yung SK Treasurer at SK Secretary, nilaanan na rin po ng honoraria. So meron po sila, depende sa barangay pa rin yung budget, kasi may iba malaki yung budget, yung iba maliit, yung iba small as 500 per month, yung iba 1,500, depende po sa barangay, pero meron silang natatanggap. Unlike dati, yung SK chair lang yung nakakatanggap, minsan dinidistribute pa niya, no. So ngayon naman yung batas na latest, yung 11768 noong 2022 yata, nabigyan na talaga ng allowance or honorario also. So nakakatanggap po sila. So we just have to make sure that the money goes to the right people, we elect the right SK leaders, and then matingnan natin kung tama ba yung paggasta ng pondo talaga ng SK natin. Dapat tingnan natin yung youth development plan nila at the barangay level. Okay, marami pong dapat. Pero sa ngayon, ano po ba yung accountability system? Sino po ang nag-o-audit sa mga kagawad at sa mga SK? Yung mayor po ba? Sino po? The mayor can look into that. Pero yung punong barangay din naman po ay dahil nakasaklaw sila sa barangay system natin, pwede din silipin talaga yung mga problema. But primarily po, that's the ecosystem of accountability also and support. Ito talaga, dapat din, kahit they are primarily accountable to their constituents, kaya pinalakas ng reforma yung katipunan ng kabataan. Ito yung assembly ng mga kabataan na sana regular nilang kinukonvene, kasi dito sa katipunan ng kabataan, ito yung General Assembly ng mga kabataan, dito nagre-report ang mga SK, dito nalalaman saan pupunta yung pondo, ano ba yung plano nila for next year. So yan talaga yung conversation na dapat nangyayari sa bawat barangay. Nakikita naman natin, nagki-KK assembly naman po yung mga SK by and large kasi required po sila at mandatory po yan. Pag hindi nila nagawa yan, pwede talaga din silang kasuhan. So maraming relief or remedy, pwede silang kasuhan sa ombudsman, sa DILG, pwede mag-complaint din sa kanilang mayor, and then in fact,
para silang pwede din sa sanggunian. But primarily, the first line of defense, pwedeng i-report mo na sa punong barangay kasi yun naman yung pinakamalapit na sistema natin ng accountability. Okay. So, last question, sir. May silbi pa ang SK, so you're not for yung the abolition. Sorry, is that correct? Yes. Oo. Yes po. The abolition Yes, I'm of SK. Opo. We are a very young country. The average age natin is 26 years old. So, at majority nga ng 30% of our households and population ay mga kabataan. So, this is a very unique facet of our democracy kung saan nakaupo at almost all levels, merong upuan, merong representasyon ng kabataan. So, we should not also set high expectations kasi ano nga to sila nagtitraining pa. So siguro they have to look at the right role models, titingnan yung mga right best practices. Siguro huwag na sila makinig kung mali-mali yung tinuturo ng iba nilang kasama. No? Pero meron din naman mga nagbe-mentor sa kanila. Yung mga dating SK din, yung mga dumaan din sa kanilang posisyon na naging kagawad na ngayon, naging governor. At we have a lot of cases like that. So siguro, kailangan lang siguro ayusin lang, simplify lang yung ibang mga proseso. At siguro, kung meron pang ibang reforma na kailangan gawin, one would be to make sure na madali lang palitan also. Kasi ngayon, medyo mas nalimot yung proseso. Kailangan na i-simplify para kung in case mag-resign or umalis na or may madali silang palitan agad. Hindi na maghintay ng special election from COMELEC, DILG. On their own sana, they could already select amongst themselves. So yun lang. Malayo nang narating pero mayroon pang mga konting aayusin. Siguro, ang hiling lang natin yung mga adults should be the right role models. Kasi even if wala or nandyan ang SK, if the culture of corruption, the culture of pera politics, the culture of patronage still remains, we are setting them off to the wrong path. So siguro dapat talaga natin sila, i-guide natin sila bilang kabataan at nakikita naman ito may mga iba na may conviction talaga Okay. na hindi Maraming salamat po sa inyong oras, Professor Leon Flores, Ateneo School of Government. Salamat po. Maraming salamat po. At eto nga po, mga kaibigan, ngayon na napag-usapan na po natin yan, alamin naman po natin ang ating mga online comments mula po sa ating mga kababayan. Okay na ba? Okay? Alright. Alam mo ba ang function ng Sangguniang Kabataan at Barangay? Dapat ba itong i-abolish? RJ Yabut Bustos. Kung ako ang tatanungin, i-abolish na lang. Sobrang dami na ng mga nanunungkulan na pinapasahod ng taong bayan. Sapat na ang kapangyarihan ng isang kapitan at ang kanyang mga konsehal kapag matino. Sabi ni Anthony Estomata Minguez, no, they are essential in our community. They provide support and guidance to the youth and barangay residents and help implement programs for development and progress. It's crucial we appreciate their efforts in nation building and community development. Maylene Enami, no! The community needs to practice having to be with many and being expressive enough of their rights from the younger to the elderly through their own understanding. Sabi naman ni Reynaldo Resio Malikse, they should be abolished because most of the barangay and SK officials don't know their respective legislative duties. That's why most of them just rely on the barangay secretary if they have a proposed resolution to be passed as an ordinance. Fernando Acabado, tanggalin ang SK, instead maglagay na lang ng isang youth representative sa barangay. Pwede. Malaking Pwede kabawasan rin. yan. Oo, malaking kabawasan sa Gastos. sa gastos, di ba? Okay.